Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyong mga mata, gising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. At magsaya, kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Ikaw ba'y may suliranin? Di alam ang gagawin. Manalangin ka at magtiwala kay Jesus. May magandang mangyayari sa'yo. Purihin ang ngalan niya. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Ikaw ba'y may suliranin? Di alam ang gagawin. Manalangin ka at magtiwala kay Jesus. May magandang mangyayari sa'yo. Purihin ang ngalan niya. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Sa Kanya na makagagawa ng higit kaysa maaaring hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin, sa Kanyang luwalhati. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. 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 Kayang-kaya, 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 kayang-kaya ng ating Diyos. Good morning, Jesus! Yan. Salamat po, Lord, sa muli na namang pagkakataon na makapag-partner kami ng aming brother minister boy. Thank you, Lord. Ngayon po ay Friday, so malapit nang matapos yung pagbigkas natin ng ating weekly verse of the week. Kaya sabi nga po kahapon, dapat memorize na natin. Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So, meron po diyang instruction, merong warning. Yan po yung mga hinahanap natin sa mga verses na binabasa. Is there any promise for me to claim? Are there any sins for me to forsake? Ito po yung pag nagbabasa tayo ng Bible. Una, are there any promises for me to claim? Are there any instructions for me to follow? Are there any sins for me to forsake? Tapos yung pang-apat po ay FYI, for our informations only. Are there new information that would reveal God's character? New information. Kaya yun po yung apat, fresh revelation. Yun po yung apat na ginagawa natin, sinusuri natin yung nababasa natin para mag-remain sa ating puso at kaisipan.
Proverbs 4:23, above all else, yan, above all else po na yan ay higit sa lahat, giving importance, priority na dapat nating unahin. Yan, tapos guard your heart. Bantayan, magbantay, maghintay at manalangin. Guard your heart. Yung pagga-guard po, ano yan sinasala natin ang mga naririnig natin. Hindi po lahat tinatanggap natin. Para mga Bereans, di po ba na inaaral talaga nila. Iminamats nila sa salita ng Diyos. Ito nga ba ay totoo? Pwede ko pa itong i-store dito sa aking puso. Yan. Instruction again. And for everything you do flows from it. Yan. Actually, ang everything you do flows from it. Pwedeng promise yan. Kasi kung maganda ang iyong nailagay sa iyong puso, maganda ang lalabas. Sa lips and sa deeds. Yan, kaya thank you Lord. Hindi po yan yung lesson natin. Tinatakam lang po namin kayo sa darating na mga pagtuturo kasi lawak po nitong ating pag-uusapan at timely. Lagi naman pong timely si Lord. Yeah, it flows from it. Yan. Actually, kung minsan hindi mo mapigilan yung flow lumalabas yan. Kung minsan ayaw mo na, kasi pagod ka na, pero dahil sa naka-store dito, at alam mong yun ay dapat gawin, nakakaroon ka ng new strength, new energy, new enthusiasm. Kasi na-store na dito Kaya nagfo-flow siya. At saka yan, walang struggle yung flow. Hindi burden yan. It will automatically come out. Kaya guard, kasi kung mali yung pumasok, nako, hindi mo na mamalayan, mali na pala yung iyong nagagawa. So, thank you Lord. Sisimula po tayo sa ating opening prayer. Brother Boy. Magsisimula pa lang tayo. Pero Parang, okay lang. Ang pakayaman talaga ng salita ni Lord na maliit lang yung Proverbs 4:23 pero napakayaman. Mag-pray po tayo lahat. Hallelujah. Aming Ama, lumalapit po kaming muli sa iyo, sama-sama kami rito. At dahil ikaw po ang aming Diyos na aming kinasasabikan palagian. Salamat po sa mga nagdaang araw na patuloy mo po kaming iningatan at ginabayan sa aming mga, hindi lamang sa paglalakad at pagbiyahe, kundi pati sa aming mga pag-iisip. Gayon din po, lumalapit kami sa iyo ngayon, hindi dahil sa aming mga kabutihan, kundi dahil sa ikaw yung aming Diyos na sobrang mahabagin at napakamagpasensya sa amin. Kaya Lord, patawad po sa kung meron ng kami mga kasalanang nagawa, marapatin mo po kami sa kabanalan ng iyong gawain, O Lord, at punuin mo po ng grasya ang labi naming dalawa ni Brother Ali upang hindi lang po kami ang mapagpala, hindi lamang po ang mga worker dito sa center na nanonood ngayon, kundi lahat po ng naaabot ng gawain ito, O Lord, ay dumaloy po ang biyaya mo sa aming lahat na inihanda mo kanina pa lamang, O Lord. Salamat po aming Ama, purihin ka at dakilain sa lahat po ng aming mapakinggan, hindi lamang pagkatuto, kundi lakipan mo ng kapangyarihan, O Lord, na maisabuhay ng bawat isa. Salamat po. In Jesus' name, Amen. 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 At narito po ang mga kasabay nating mag-aaral sa umagang ito. Si Brother Cirilo Pagaw Sahul. Sabi niya, good morning Lord Jesus. Blessed Friday mga kapatid. Happy watching. God bless. Sister Rochelle Eliezer. Good morning Jesus, sabi po niya. Ating kapatid na si Sister Ites Mercado. Sino ito? Sir Jam. Good morning, Jesus. Good morning for everyone. Ayan. Sister Rita. Uy, Sister Rita. Balik na kayo sa dati niyong bahay. Rita Agustia Manggao. Good morning, Jesus. Sa Sunday, ang fellowship po ng QC ay
Sa QC. Opo. Bahay Kaya- ni Sister Linda Lavilla ka. Po, sa bahay ni Sister Linda Lavilla. So, ayun, meron na puli kayong pagpupulong doon. Yan. Sunod po, ang dami yung kay Sister Rita. Good morning po, brother, Minister Boy, sabi niya, at Minister Ali. So, thank you, Lord. Hallelujah. Sister Sylvia Villanueva ng ating San Pablo, ay nandiyan na po ang aming mga kapatid na si Minister Ernie and Brother Bong. Yan. Kaya, thank you, Lord. Yan. Welcome po sa inyong lahat at marami pa pong nag-aabang ng another pagpapala ni Lord. Kasi every time na we have this morning devotion, lagi po nating i-ready ang ating mga sisidlan. Kasi laging may blessing. Lagi po itong may blessing. Yan, kaya salamat po at maraming makakabahagi sa umagang ito. Yan, itong aming pong pag-aaralan ng aming topic, babasahin ko po para hindi na namin makalimutan mamaya. Nung Bible study, nalimutan kong basahin yung text. Nasa kalagitnaan na ng aral, dago ko naalala. Yan, ito po, Matthew 23:23. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Nagbibigay kayo ng 10 bahagi ng maliliit na halamang tulad ng yerba buena, ruda, at linga. Ngunit kinaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo ng kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinaliligtaan ang ibang utos. Kaya, thank you, Lord. Sa English po, Matthew 23:23, Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithes of mint and anise and cumin, and you have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faith. This you ought to have done without leaving the others undone. Thank you, Lord. Ano po, ang setup po namin ngayon, bad cup at saka good cup. Sa akin po naatang yung, yung hindi dapat gawin. Yan. Meron po ako nabasa. Sabi niya, ang naging summary, business daw, ng mga Pariseo at saka itong mga tao. Yan, their business was not turned to men from sin and to God, but merely convert them to an opinion. Ulitin ko po ang naging business daw po nila, it was not to turn men from sin to God. Na yun dapat ang ating layunin sa ating pag-akay sa mga tao. But merely convert them to an opinion. Kaya napakahalaga po na tayong mga taga-akay, may alam natin yung patutunguhan. Alam natin kung saan sila dadalhin. So, thank you, Lord. Ano po, karamihan doon sa mga, summary po ito, kasi natalakay na po halos ng kapatid natin kahapon, mga kapatid natin, si Pastor Simple at saka Sister Jen, halos lahat na nung mahalagang parte. Nabasa na nga po nila yung 8 woo. Woo to you. 8 po yun. At mahalagang alam natin para alam natin yung huwag gagawin. Yan, isa po sa naging karakter nung mga Pharisees. Pero before that, lagi po nating isa sa isip na sila ay mga Israelita. And they have a special place in God's heart.
lagi ko nga pong natatanong sa sarili ko po, nagkamali ba si Lord ng pagpili ng lahi? Bakit ganon? Alam ko, hindi naman nagkakamali si Lord eh. So ako yung mali. Kaya lagi kong iniintindi yung, bagamat maraming nauna na nahuhuli, hindi pa rin sila itsapwera. Bagamat sila ay nahuli, kasama pa rin sila. Yun. No, tsaka lagi kong, kasi alam ko yung if you pray for Israel, if you bless Israel, you will also be blessed. Kasi yun ay isa sa mga instruction eh. 'Di ba? Panahon pa ni Abraham. Kaya lagi po nating isaisip yun para hindi natin laging, para bang nakakaangat tayo sa mga Pariseo. Hindi po. Huwag pong ganon. Ito lang ay nasulat para sa ating ikatututo, para magkaroon tayo ng tamang direksyon. Yan. Ayan. Gusto pong itatanong po namin para may comment below din kayo. Sa panahon kaya natin ngayon, meron pa rin po bang mga false leaders? Mga, false leaders. Para madali lang siyang yan. Comment lang po kayo at basahin natin mamaya. Yun, doon sa naunang part ng ating chapter 23, pinakita doon na Christ is the divine teacher. Yung humarap siya sa madla at inirelate niya na ito. Sabi niya, most of these people are religious talkers. Marami silang naiko-convey na tungkol sa mga relihiyon. Kaya lang, merong kaya lang. Yan, warningan tayo of sinful imitation, of false profession, at saka mga inconsistencies. Alam niyo yung inconsistencies na yan, yung sinasabi nila ay hindi sang-ayon doon sa ginagawa nila. Luke 6:46. Ang sabi po doon, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. So, hopefully wala nang ganyan ngayon sa atin. Kung magkaroon man, let us all be reminded that we are brothers and sisters. And we are each other's keeper. Lagi tayong magbabantayan para walang malihis. Hindi na kay Lord yan, balik kay Lord. Ganon. At yung pangalawa po na naintindihan ko dito sa ating lesson, yung mga gawain ng mga Pariseo, they have resulted to ceremonialism. Yung dami ng ceremonies nila. Yan, kinapapalooban po ito ng an outward show of righteousness. Para bang, sabi ko nga kay Minister Boy, anong gagawin ko doon? Kung kayang-kaya nyo naman nang explain. Sabi sa akin, you just sit there and look important. Para bang ceremonially, ganon. Kaya, outward show of righteousness. Actually, maganda itong basahin. Isaiah 58. Please allow me to read it. Isaiah 58. Nung binabasa ko po ito, Tagalog natin basahin. Sadyang ako naaantig. Isaiah 58. Simulan ko sa 1. Ang tunay na pagsamba. Sinabi ni Yahweh, sumigaw ka ng malakas na malakas. Itaas mo ang iyong tinig gaya ng trumpeta. Ang kasalanan ng bayan ko ay sa kanila'y ihayag. Sinasanggunin nila ako sa araw-araw. Tinatanong nila ako kung paano sila mamumuhay. Kung kumilos sila ay parang matuwid at hindi sumusuway sa mga tuntuning ibinibigay ng kanilang Diyos.
Humihingi sila sa akin ng matuwid na pasya. Nais nila'y maging malapit sa Diyos. Tanong ng mga tao, bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Bakit walang halaga sa iyo kung kami may magpakumbaba? Sagot ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno. At habang nag-aayuno'y patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. Nag-aayuno, ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa karahasan. Kayo'y nagkakagalit-galit at naglalaban-laban. Hindi tunay ang pag-aayunong ginagawa ninyo ngayon. Kaya tiyak na hindi ko papakinggan ang inyong mga dalangin. Ganyan ba ang pag-aayunong aking kinaluluguran? Yan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Hinihiling ko ba na yumuko kayong tulad ng damong hinihipan ng hangin? O mahiga kayo sa sako at abo? Pag-aayuno na ba ang tawag ninyo diyan? Isang araw na nakalulugod kay Yahweh. Ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Kalagan ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Tuloy ko po sa 7. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin, at ang mga walang tirahan ay inyong patuluyin. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng damit. At sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Mahahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa. At sa inyong hulihan, papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ni Yahweh. So, muli po, pwede nating ilapat dyan yung ating 4 na navigational instruction. Yung may pangako ba, may susundin ba ako, may iiwasan ba akong kasalanan, ilapat po natin. Basahin nyo rin po yun, Isaiah 58. Naku, napaka 1-7 po upo. Napakasagana. Yung huling binasa mo na kung magkagayon, yung kadilimang sumasa iyo ay magliliwanag na tulad ng liwanag sa katanghalian. Oo. Kung tutulungan mo at pakakanin ang mga nangangailangan. Yes. Paborito ko yung brother. Oh, thank you, Lord. Kaya masarap na namnamin yung paborito mo, di ba? Yan. So, showing an outward show of righteousness. Yung pangalawa, meron din sila nung tawag nila ay Pharisaic separation. Yung, huwag kang tatabi sa akin. Malinis ako, ikaw ay marumi. Napuna nga si Jesus nung siya ay nakikain sa mga di ba sabi nila, tignan nyo, nakikisalamuha siya sa mga makasalanan. Meron sila noon. Isaiah 65. Isaiah 65. Verse 5. Isang verse lang po ito. Sabi doon, ang sabi pa ng isa sa kanila, lumayo kayo. Huwag kayong lalapit sapagkat mas malinis ako sa inyo. Ang mga taong ito'y parang usok sa aking ilong, tulad ng apoy na nagniningas sa buong maghapon. So, meron tayong iiwasan. Yung susunod po, pangatlo, they have assumed innocence. Para bang nagmamaang-maangan sa Tagalog. Assume innocence. Jeremiah 2:35. Jeremias
Natutuwa ako nung ano, kasi isang gabi lang na napag-aralan ko ito. Totoo nga yung nabanggit ni Sister Ria na kapag ka ikaw ay nag-aaral, lagi kang may eureka. Alam niyo yung eureka? Yung, naku, ganito pala ito, ganito pala ito. Alam niyo, no? Ma-share ko lang, Brother Boy, total, ano, all throughout my Christian life, ang pagkaintindi ko doon sa needle, the whole of the needle, kasi yun ang una ko narinig na explanation eh. Nandun daw sa Israel, maraming kuweba, which is true naman. At ang kuweba daw doon, ang maraming entrance nila ay parang yung shape ng eye of the needle, na kapag papasok ka doon, you need to stoop down. Yuyuko ka talaga. At ang kamelyo ay nayuko. Di ba? Pag sasakyan yung pasahero, nayuko siya. At nakakapasok siya doon. Kaya yun ang pagkakaintindi ko noon. Tapos nito lang lately lang, na bago. Talaga palang totoo yung eye of the needle. Yun pala talagang tinutukoy ni Lord. Na imposible talaga makapasok ka doon kung wala si Lord. Meron akong nabasa na sa Jerusalem, merong gate na kung tawagin ay needle eye. Doon dumadaan yung mga camel. Bago ka makadaan doon, lahat ng karga mo, tatanggalin muna ron. Kasya lang talaga yung camel doon. Without burden. Ano. At ano pa, meron kasi dito sa pag-aaral natin ngayon, meron silang tinatawag na, ano na ba, yun yung nilalagay dito ng mga Israelita. Hindi ko natanong yung napunta sila ng Holy Land kung nagsusuot pa rin sila ng ganon. Yung nilalagay dito na parang square, nalalagyan ng ng mga salita ng Diyos. Nandito yung ako matatalakay ni Brother Boy. Yan. So, assume innocence. Yung susunod ay religious display. Ito ay Matthew 6:5. Matthew 6 verse 5. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin, nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Alam nyo, nang binabasa ko rin yan, lagi ko kasing inaalala na God is good. Sabi ko, maging sila, kahit mapagkunwari, meron pa rin silang gantimpala, pero tinanggap na nila. Basta yun ang lumalabas sa akin. Hindi ko sila na kayang i-condemn. At least nananalangin sila. Tapos sabi nyo, tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. May gantimpala pa rin. Pero mas mainam sana yung gantimpalang mas maganda. Sa langit. Yan. Meron kasing choice eh. There's always a choice. Nowadays daw, we Christians have choices. At ang pinagpipilian na natin ngayon is from good, better, and best. Kasi hindi na tayo namimili doon sa good and bad. Kasi alam na natin yun, na andun na tayo sa good, better, and best. Yan. At mahirap yun. Mahirap kaya yun. More than enough and abundantly. More than enough, just enough, and more than enough. Yun na nga ang pinagpipilian natin ngayon. Yan. So, sunod ay worldly ambition. Ito ay nire-rebuke talaga. Nire-rebuke talaga ito ni Lord. Ito yung mga, pag pumasok sila sa handaan, ang pinipili nila ay yung kabisera, yung nasa magandang upuan, yung ikaw ay mare-recognize. Yan, at tuwang-tuwa sila dun sa title nila na rabbi, teacher. Yun, ganun. Kanina, nasabihan ako ni Mang Boy. Sabi niya, talino mo rin, Sabi ko sa kanya, ay upo, pero dito ko inilalagay sa tiyan, hindi sa ulo. Sa tiyan, kasi ilalabas mo rin yan. Kasi yung mga yan, mahirap na mag-stay. Kasi kay Lord naman yan Galing naman sa Kanya. Yun, kaya nagko-connect na kami ni Minister Boy kanina pa. Kaya thank you Lord,
winarningan actually tayo ni Lord na dyan di ba? Sa worldly ambition. Actually, ang kanyang naging turo is i-detach tayo sa mundo. Kasi lahat naman ang naandito maiiwan din natin. Yan, kaya hindi na tayo dyan. Ang nagpapakababa ay itinataas. Yan, nabanggit ni Brother po yan kanina. So yung panghuli sa akin ay, the outward righteousness but inward corruption. Grabe, ito yung parang marmol ang harapan na puntod. Pero puntod. 'Di ba? Napakaganda. Ang dami kong nakikitang, lalo na dito sa ating Loyola Memorial, ang gaganda ng mga bahay ng yumao na. Pero still, sabi dito, hindi yung mga tao doon comparison lang ito doon sa mga Pariseo. Sa loob daw, bagamat napakaganda ng panglabas, sa loob nabubulok pa rin. Marami akong naririnig na ang beauty daw should come from inside. Nakakita na kayo ng tao na kapag ngumiti pati yung mata niya nangiti. Doon nakikita yung totoong beauty It has to come from inside. Natanong nga namin si Sir Susa kanina. Pero yung thank you Lord, kasi kaya nga always guard your heart. Kasi lalabas yan maging sa iyong itsura. Lalabas at lalabas yan. Kaya always guard your heart. So, thank you Lord. Bati na tayo. Brother Boy. Yan, sa mga magbe-birthday ngayon, today is June 13. Ako, malapit na pong matapos ang June. Opo, magsisim. Last day na ngayon, July na, our birth month. Kaya masusulat na rin po dyan ang ayong... Birthday pala ni Sister Dayan. Sister Dayan, nga po, sa ating... Dayan Balanggit and Brother Eugene Ochi. Si Brother Eugene, kilala ko yan. Yan ay anak ni Sister Marisa. Yan. Mahilig sa basketball yan, si Brother Eugene. Matangkad na siya Opo. Naalala ko nung kabataan niya pa, isinama ko yan, ipinasok ko doon sa Milo basketball training sa Dagupan. Pinaalam ko sa nanay niya. Sasama ko po si Eugene, kako. Punta kami doon. Yan. Kaya, meron kaming pinagsamahan na kaunti niyaan. Sister Joanna Cruz. Sister Sandra Ballester. Yung anak na punso ni, Sister Gemma ito. Judith. Ballester. Oo. Okay. Thank you, Lord. Sister Zenny Algaba, Brother Pablo Mendoza, and happy anniversary, C5 Prayer Group. Yan, thank you, Lord. Ilang taon na kaya sila? Pastor Simple and Sister Jen Garcia. Uy, natakasan yata tayo ngayon. Anniversary pala nila. Mr. Mario and Sister Encarnacion, Lala Encarnacion. Brother Darwin and Sister Mau. Ang dami nilang nagse-celebrate. Brother Pili and Sister Jerry Lalog ng ating lipa. Brother Juanito and Sister Bining Enriquez. Yan, happy anniversary po sa ating lahat and happy birthday! Happy birthday to you.
anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary sa inyong lahat. I-celebrate nyo po ang birthday kasi minsan lang naman po sa isang taon iyan. Kaya, yan, lagi tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Yan, at para po sa ating YouTube account, for those who have a YouTube account, kahit po wala kayong YouTube account, pwede nyo po itong ma-access. Pero mas mahalaga po meron kayong account kasi maka-count yung inyong pag-subscribe at saka pag-click. Yan. Go to at Comfy Media 4713. Kahit Comfy Media lang pong ilagay ninyo, lalabas na. At naku, napakasaya po ng going back to the glory days. Nakikita nyo po yung ating mga naunang events, ceremonies, mga anniversaries, at opo. Nakakatuwa po kasi every time na magtitingin tayo ng mga events, lagi nating hinahanap yung mukha natin. Ano po? Nandiyan kaya ako? Nakunan kaya ako? Sabi ko. Ang problema ko, yung camera matataas. Yung bumbunan lang ang nakukuha sa akin. At saka usually wala ako dyan kasi ako yung na may hawak ng camera. Kaya, thank you Lord kasi masaya na ating gugunitain. Malalaman natin, saan ba tayo dati? At saan na tayo ngayon? Yan. O nga po, kaya, C5 is 5 years na. Kasi C5. And ganito po ang itsura ng ating YouTube. For now, meron na po tayong playlist. Comfy Music, Dakilang Pagsamba, Songs, Awit Pagsamba Songs. Gusto ko lang itanong, pwede ba natin gamitin yan as background to our mga pictures for evangelization para malaman lang nila na ang ating mga awitin ay maka-Diyos. Yan. Instead na yung mga awitin sa radyo, ito ang i-background natin. Yan, oo. Yan. Tapos special events, anniversaries, concert. Ano kaya yung una nyong anniversary na atinan? At saan? Di ba? Ako ang unang anniversary ko ay dito, sa clubhouse natin. Yun ang aking natatandaan. 1992 coordinator na kami. Siguro mga 1994 yun. Meron pa dito naka-attend na kami dito Pero ang naalala ko yung doon sa clubhouse. Yan. Nakaupo siya sa wheelchair. Oo. Tapos nagpaalam. Oo. Yan. Kaya, nakakatuwa kung makikita ninyo. At ang sadyang nakakatuwa is, we are still here. Yan. Outreaches at saka Metro Manila, yung ating mga gatherings, fellowships, mga seminars. Naku, balikan niyo po ninyo yung mga seminars natin at magaganda. So, thank you Lord. Ang second part po ng ating pagtuturo ay yun ang good part. Meron pa po tayong repeat new song. How I Love Your Law. Ito ay composed by Minister Jerry at saka interpreted na rin po ni Minister Jerry. Thank you, Lord.
Your commandment is with me all the time, and make me wiser than my enemies. I understand more than all my teachers, because I meditate your instructions. I have greater wisdom than those who are wrong, because I obey your command. I have avoided all evil conduct, because I want to obey your word. I think about it all day long, how I love your Lord, 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 how I love your Lord. I have not neglected your instructions. You yourself are my teacher. I gain wisdom from your law, and so I hate bad conduct. How sweet the taste of your instructions, sweeter even than honey. I understand more than all my teachers, because I want to obey your word. I think about all day long, how I love your Lord, 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 how I love your Lord. Lord, you are more precious than gold, more beautiful than diamond, sweeter even than honey. How I love your Lord, 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 how I love your Lord. Thank you, Lord, that napakasagana ng awitin na iyon. Kasi yun ay mula mismo sa salita ng Diyos. Kaya atin pong namnamin at laging patugtugin. Maganda po mai-memorize din natin yan eh. Kasi yan salita ng Diyos. Yan, so thank you, Lord, sa pangalawang bahagi po ng ating pag-aaral. Ay tatalakayin ni Brother Boy yung Minister Boy yung tamang kaparaanan ng pag-akay, the true leaders. Yan, at ito po ay mabibigyan ng kaliwanagan ng kapalit na tamang gawain. Ito pong nabanggit ko kanina na
naging gawa noong mga Pariseyo. Ayan, hayaan niyo pong banggitin kong muli. Ito po yung ceremonialism na gawa ng mga Pariseyo. Ang una ay ang outward show of righteousness. Sa labas lang. Pharisaic separation. Lagi ko naririnig ito yung huwag kayong maging holier than thou. Yung sunod ay assume innocence. Tapos yung pang-apat ay religious display. Parang ano lang, look there and just sit. Oo. Parang entertainment lang yung kanilang ginagawa. At saka yung panghuli ay worldly ambition. Yan, kaya thank you Lord. Narito po ating minister boy. Amen. Hallelujah. Pagka nag-aantay ka ng ikaw na, para kayo nagre-revolusyon ng motor. Tara, nag-aantay ka ng ghosting na. Warm up. Revolusyon ka ng revolusyon. Nung go na, uminto yung motor mo. Thank you, Lord. So, ang sentro ng ating topic ay Matthew 23:23. Pag-aralan niyo yun. Kasi nirebuke ng Diyos, ng Panginoon, yung mga Pariseyo at mga Eskriba sa maraming maling ginagawa. Pero pagka binasa niyo ang Matthew 23:23, kaya sila nirebuke, sinabihang mapagpaimbabaw, kasi sila ay nagtatight. Titer ba kayo? So, yun ang unang katangian ng leader, ng true leader, kailangan titer ka. Eh, baka turo ka ng tight, tapos hindi ka naman nagtatight. Amen? So, alam naman nating lahat yun na aware tayong lahat sa tithings. Pero na lamang kung hindi mo isinasagawa. Pero kahit na hindi mo isinasagawa, alam mo pa rin sa isipan mo na obligasyon mo yung kay Lord. Na ang sabi ng Biblia, lahat ng ikapo, maging binhi, o bunga ng halaman ay nakatalaga kay Yahweh. Obligasyon natin kay Lord yon. Ngayon, umagang ito, hinahamon tayo ni Lord na pag-ibayuhin natin yung ating pagsunod. Ang tithing kasi, sukatan ng ating pagsunod kay Lord. Amen? Ang dami-daming blessing ni Lord. Merong sa bawat kaloob ni Lord sa atin, merong bahagi siya dyan para sa atin. At yan ay tandaan ninyo, ang tithe ay 10%. Minimum yan ng ating offering. Pero wag mong limitahan yung puso mo na ibig ay punong-puno ng pagmamahal kay Lord. Tandaan natin, ang naghahasik ng kaunti, ang aanihin, kaunti lang. Ang naghasik ng marami, marami rin ang aanihin. Kaya lamang, kailangan sa puso pa rin ang gagaling ang pagkakaloob. Kailangan sariling pasya, bukal sa loob. Amen? Hindi napipilitan lamang. Kasi ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Na ibigay mo 10%, sabi nga ni Sister Ria na isang araw, ibig niya pa, dagdagan ng 10% bilang love offering, nasa sayo na yon, di ba? Ako lang, kung gusto ko rin yung ganon, kaya lamang, pinalaya na tayo ni Kristo, huwag ka nang paalipin uli. Minsan tayo yung gumagawa ng batas sa sarili natin. So kung magbibigay man ako, kusa na lang. Hindi ko na obligahin yung sarili ko. Pero mas maganda yung kalagayan na ganon. Tandaan natin na yung kasapatan ni Lord, doon tayo nabubuhay ngayon. Lahat ng pwede nating hilingin nasa Diyos. Sa Kanya na makapagkakalob ng higit sa ating kayang hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang sumasa atin. Tatandaan mo na ang Acts 17:25, hindi nangangailangan ng Diyos ng ano paman. Kaya tayo naglilingkod sa Kanya o nagkakaloob. Kasi Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Yang talata ng Matthew 23:23, hindi tinatanggal ni Lord ang pagtatites, bagkus ini-elevate niya. Kaya lamang ni-rebuke yung mga Pariseyos dahil sa kanilang pagtatites, kasi nagtatites ka nga, tapat na tapat ka, ultimong mga gulayin do sa hardin mo, tinatites mo. Kaya alam mo, nakalimutan mo naman yung ibang mahalagang aral ng kautusan. Pinapaalam lang sa ating rito na wala kang pipiliin sa kautusan.
Kung sumunod ka sa isa, tapos nilabag mo naman, sumusunod ka sa lahat, nilabag mo yung isa, isa lang ang author niyan. Nakuha niyo po ba? Kaya, pray tayo, kailangan meron tayong malinis na puso sa pagsunod. Yung consistency sa biblical application, diyan lumaglag ang mga Pariseo, mga Eskriba, mga Sadducees. Amen? Ano yan? Kasi nga, katulad rin natin ngayon, hindi natin namamalayan yung kanilang struggle sa pagsunod kay Lord, namimili lang na susundin, namana nating lahat yan. Amen? Hindi mo na pupuna, merong talata na mas mahalaga sa'yo, meron namang talata na ini-ignore mo, hindi ganyan ang pagtingin sa salita ng Diyos. Marireview ka rin ni Lord, katulad ng mga Pariseo. Ang tapat-tapat mo. Ako'y napasama sa grupo na halimbawa, yung isa nakaiwas na sa paninigarilyo. Tapos kapag ka nakakita ng naninigarilyo, parang galit na galit. Ano ba naman yan? Sigarilyo lang, hindi mo maiwasan. Yun namang nakaiwas sa pag-inom, galit sa mga umiinom. Pero kapag kayong nasa sa kanya pang bisyo, hindi siya kikibo doon. Nakuha niyo po? Parang ganito rin yan Katulad ng mga Pariseo, tapat na tapat sa pagtatight. Pero nakaligtaan yung katarungan, kahabagan, at yung katapatan. Yun ang nire-rebuke ni Lord. Hindi iniiwasan ni Lord yung pagtatight. Marapat lamang kayong mag-tight, pero wag nyo naman kaliligtaan yung iba. Nakuha niyo po ba? Buhay ng mga Kristiyano yan. Saan kukuha ng tustos ang simbahan? Wala namang negosyo yan. Mabuti sana kung yung katulad ng mga Catholic Church, mayroong mga Catholic school, mga Catholic bookstore, mga Christian churches ngayon, wala namang mga hanap buhay. Ano itutustos mo dyan? Kaya natutulungan, hindi lamang yung pangangailangan ng church sa pamamagitan ng mga tithes, kundi pati yung mga pare, pastor, mga Levites, tandaan natin, God is our portion, indeed. May indeed pa, hindi ba? Kaya maintindihan naman natin yan. Namana natin yan, namimili lamang tayo ng... kailangan kasi maintindihan natin yung false leader o blind guide at yung kaibahan niya sa true leader. Kasi alam niyo, pagka binasa niyo Isaiah 56, yung Isaiah 56, nirebuke ng Diyos yung mga false leader. Ang sabi ng Diyos, mabuti pa raw yung aso. Pagka merong kasama ang nangyayari, tumatahol. Pero yung mga leader na pinili niya, walang ginawa kundi mag-inom, matulog. Grabe. Kaya nawa, huwag tayong ma-rebuke ng gano'n ni Lord. Tayo ay mga leader na matatapat sa Panginoon. Amen? Ang mga tunay na tagapaglingkod ni Lord, nabubuhay ay sa salita ng Diyos. Hindi tayo nabubuhay sa mga hula-hula. We do not live by speculation, kundi sa revelasyon ni Lord. Yun ang buhay natin. Amen? Kaya mahalaga ang salita ni Lord sa atin. Alam mo ba na merong isang mangangaral na nagsabi na ang Christian church daw ay the most leadership intensive organization sa mundo. The most leadership intensive. Bagamat alam mo yung sinasabi, pero hindi ko matagalog. The most leadership intensive sa buong mundo. Alam niyo kung bakit? Wala naman tayong authority ng mga military leader. Ang military leader, pagka nag-utos yan, di ba, natatandaan niyo yung pinagaling ni Jesus yung anak ng isang leader, ng kapitan? Sabi niya, ako man po may mga tauhang nasasakupan. Pagka nagsalita ako na, pumunta ka rito, pupunta. Pagka pumunta ka doon, pupunta doon. O hindi na kayo kailangan magpunta sa bahay ko. Magsalita lamang po kayo. Ganon, wala tayo. Pero dito sa church, wala tayong military authority na katulad ng ganon. At wala rin tayong incentives ng mga corporate world, ng mga businesses, na kapag ka ikaw ay top notcher of the month, meron kang mga reward. Wala tayong mga ganon. Ang tanging dala-dala natin yung ating mga natural skill, natural talent, natural abilities. Pero yung lahat ng yun ay binibigay natin kay Lord
at nilalakipan niya ng kanyang super. Amen? Kaya yung mga naturals natin, pagka nilakipan ni Lord ng kanyang super, nagiging supernatural. Amen? Kaya hindi ka magtataka kung bakit nakagagawa tayo ng mga bagay na hindi naman natin dating ginagawa. Nakapagbibigay tayo ng hindi naman natin dating ibinibigay. Parang nawala na yung mga warring faction sa buhay mo. Basta't sinabi ni Lord, sunod ka lang ng sunod hindi ba? Yan yung mga tunay na leader ni Lord. Amen? Tatandaan ninyo, ang tunay na lingkod ng Diyos ay nabubuhay sa salita ng Diyos. Sabi ni San Pablo, sa kanyang mga tinuturuan, ngayon ay itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang mga salita. Ito ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng inyong pangangailangan bilang mga Kristiyano. Tinatagubilin tayo sa salita, sa Diyos at sa kanyang mga salita. At ganyan din ang habilin ng Panginoong Hesus sa John 17:17. Ama, italaga mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Yun ang buhay ng bawat mga lingkod ng Panginoon. Mga tunay na taga-akay sa katwiran. Amen? Sabi nga natin lagi, hindi ka makapagbibigay ng anumang bagay na wala ka. At hindi mo maaakay ang sinuman doon sa lugar na hindi mo narating. Amen? Kaya salamat sa Diyos, tayo yung mga unang pinararanas ni Lord ng mga napakagagandang bagay. Kaya, natatandaan nyo ba si Pedro? Si Pedro ba yan? Pedro at saka si John, nangaral sila. Matapos nilang sabihin na kay Jesucristo lamang matatagpuan ng kaligtasan. Ang sabi ng mga tao, namanghayo mga tao, nagtaka. Sa kumukuha ng karunungan ng mga taong ito? Lalo na nang malaman nila, wala naman palang mga aral. Hindi ba? Hindi naman nagsipag-aral. Mga pangkaraniwang tao lamang, pero kung mangusap saka lamang nila nalaman na kasama pala ni Jesus nung nabubuhay pa si Jesus. So, nag-iikapo nga kayo. Pero kinaliligtaan naman ninyo ang lalong mahalagang bagay. Lagi ko naririnig na Scripture can be well explained by Scripture itself. Totoo yun. Amin na ako ron. Amen? Pero tatandaan mo, walang talata ang Biblia na babaliwalain niya yung kapwa niya talata. Halos pantay-pantay lahat yan. Nag-iikapo nga kayo. Ngunit tinatalikdan naman ninyo ang mahalagang aral ng kautusan. Katapatan, katarungan, at kaawaan, kahabagan. Amen? Kailangan manggagawa tayo ng lahat ng yan. Meron akong nababasang meron akong naalala na aral ng mga Pariseyo na kapag ka ikay nagkaloob sa Diyos, okay lang na hindi mo natulungan yung magulang mo. Sabi ng Panginoon, anong klaseng aral yan? Ano yan Nako, marahang-marahan yan. Parang pagka ikay nasa sanlibutan, parang sabi mo, okay naman, hayaan mo na lang ang Diyos mag-alaga sa kanila. Hindi ko lang maalala kung saan matatagpuan yan. Tatandaan ninyo, ang lahat ng salita ay pantay-pantay. Amen? Everything written para sa ikatututo natin. Kalakasan ang dulot niyan sa bawat isa. Nakuha niyo po ba? Mark 7:11. Mark 7:11. Sabi niya, ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, naihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo. Amen. So, sa pagsunod sa salita ng Diyos, kung meron ka mang hindi nasusunod sa ngayon, pray mo. Bigyan ka ng kakayahan ng Lord na makasunod. Kasi hindi pwede yun, lalo na sa mga tagapagturo. Tayo namang lahat, kahit na kayong mga nasa bahay ngayon, sa ayaw at sa gusto mo, magtuturo ka sa pamilya mo. Lalo na hantad ang iyong pagiging Kristiyano. Sa ayaw at sa gusto mo, may lalapit sa iyo. Merong manghihingi ng advice. Kailangan handa kang lagi magpaliwanag tungkol sa
pag-asa mo sa iyong ginagawa. Pag-asa mo kay Kristo. Amen? Ang lahat sa kasulatan ay may hininga ng Diyos. Hiningahan ng Diyos lahat yan. Everything written, lahat. Inspired by God. Magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, aalisin ka sa mga maling aral, itutuwid ang liku mong gawain, at ang maganda, dahil tayo mga buhay pa, siya rin yung aakay sa atin sa matuwid na pamumuhay. At siya rin ang gamit natin sa pag-akay sa iba. Amen? Yun ang tunay na leader. Hindi ka gagamit ng mga sarili mong idea. Ang isang tunay na leader ni Lord, hindi lamang nabubuhay sa salita ng Diyos, kundi ina-identify niya yung kanyang sarili kay Kristo. Di ba nagkaroon tayo ng mga topic nung araw na identity with Christ? Ewan ko kung ano ang dumating sa inyo nun. Kasi tayong lahat, tayo'y minahal, tinanggap at minarapat because only by the grace of God. Kaya wala kang dapat na patunayan eh. Yan ang true security. Lahat ng mga tunay na mga tagapagturo ni Lord ay identified with Christ. Amen? Wala kang dapat na patunayan. Wala kang itinatago-tago. Yung mga insecure na mga tao, katulad ng mga Pariseyo, laging ang nais niyan kung ano yung sasabihin ng kanyang kapwa, ano ba ang tingin ng tao sa kanya. Walang hanap yan. Katulad ng mga binabanggit ni Brother Ali kanina. Walang hanap yan kundi palakpak ng tao, papuri ng kapwa. Amen? At ayaw na ayaw niya na may expose yung kanilang mga weakness. Samantalang tayo, sa ating mga weaknesses, nahayag yung kanyang strength. Amen? Kaya yun ang mga katangian na dapat maintindihan mo. Wala na tayong dapat matunayan. Tinanggap lamang tayo at dinarapat sa kanyang harapan only by the grace of God. Sabi nga ni San Pablo, I am what I am only by the grace of God. Amen? Yan ang tunay na security. Yung mga insecure na tao, wala, balisa yun. Lagi merong ibig patunayan. Wag tayong mabubuhay kailanman doon sa doble karang buhay. Parang plastic, paimbabaw. Amen? Yun lamang mga secure person ang magagamit ni Lord. Ngayon, sa gawain, dahil gawain ni Lord to, God is love. So, ang mga tunay na mga lingkod ni Lord, nabubuhay sa pag-ibig. Sa church, we do all things in love. Amen? Siguro, parang mamahinain mo kasi pwede ba yan sa pamumuno? Leader ka tapos malambot ka kasi pero merong dating na mahina yung umiibig eh. Pwede ba yon na mamumuno ka tapos ang pairali mo, love? Ako nung araw na ako'y namumuno pa sa barangay, dahil maliit ako, tapos ang pamumunuan ko, mga siga, mga matatapang, kaya pinaris ko rin yung aking sarili, kaya laging yung mukha ko nakasibangot, ayokong bibiru-biruin ako. Parang mababawasan yung aking honor as barangay captain. Kaya yun ang kinalakhan ko, kaya lumaki ako, tumanda akong sibangot. Mabuti na lang may charismatic. Medyo naunat-unat yung mukha ko sa kangingiti. Maganda ba yung ngiti ko? Tingnan nyo mga pulis. Bihira magsingiti. Alam niyo kung bakit? Akala nila kapag sila yung nakipagbiruan sa tao, mamahinain sila. Kasi yung authority nila, akala nila nanggagaling sa tapang nila. Pero ang best motivation, love. Di ba sabi ni San Pablo, tangi pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa akin. Alam niyo naman ang follower ni San Pablo. Sa pamumuno ng Panginoong Hesus, wala naman siyang pinairal, kundi pag-ibig eh. Pagmamahal sa tao, si Mami Ligaya, puro love. Kaya nga ako nakapanadili rito. Alam niyo yung mga taong lumapit sa Panginoong Hesus? Katulad ni Sakeo.
galit na galit yung mga tao sa paligid niya, galit na galit sa kanya. Pero natagpuan niya yung tunay na pag-ibig kay Jesus. Kaya nanatili. Yung babae Samaritana, akita niyo, tanghalin tapat umiigib. Mga pinagkaitan ng habag, pinagkaitan ng awa, at hindi iniibig ng tao. Pero natagpuan nila ang kanilang pangangailangan ay kay Jesus. Amen? So, kaya ang tunay na leader ng church, kailangan ng akay kay Jesus. Palapit kay Jesus. Kasi si Jesus ang makatutugol lahat. Tayo, wala tayong sinabi. Nang magturo ang Panginoong Jesus, hindi command and control. Hindi yung mga position and influence. O kaya yung kapangyarihan. Hindi siya nagturo ng mga technique. Kundi, inibig niya ang mga tao. Yung bang puso na, kaya nga merong tayong aral na, create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit in me. Yun, lagi nating dalangin yun. Kailangang malinis ang budhi, dalisay ang puso, at ang isipan, handang laging sumunod kay Lord. Merong servant heart. Eh, alam niyo naman ng Panginoong Yesus, matapos niyang hugasan yung mga paa ng mga alagad, kaya niyo bang maghugas ng paa namin? Matapos niyang hugasan yung paa ng mga alagad, sabi niya, kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong isasagawa, mapapalad kayo. Mapalad ang mga naglilingkod. Mapapalad sa panahon ng Panginoong Yesus. Sa John 3:17, sa Matthew 20:25, pinalapit ng Panginoong Yesus yung mga alagad niya sa kanya. Tapos sabi niya, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ang naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Dinugtong niya, ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Nung dumating sa akin yung word na yan, nasa kasukdulan ako ng aking karir bilang sa aking politics career. Masasabi ko na hindi ako kayang talunin nung araw doon. Pero hindi na ako tumakbo. Alam niyo kung bakit? Ito isang word na dumating sa akin. Ang mga dinadakila ng sanlibutan, yun ang naghahari sa kanila. Yung mga pinuno, yun ang nasusunod. Pero hindi ganyan. Sabi, ngunit hindi ganyan ang dapat na mangyari sa inyo. Hindi yan ang dapat na umiral sa inyo. Kung sino man ang ibig na maging pinuno, ibig maging dakila, kailangan naglilingkod. Siya ang magpaalipin. At yan ang mapayapang buhay. Sa itaas, labanan. Nung ako'y nandun pa sa politika, hindi ka pwedeng hindi sumama eh. Kailangan kasi, para maiangat mo yung sarili mo, sisiraan mo yung iba. Labanan yan. Pero nandito, yung tinuturo ng Panginoong Yesus. Kaya pagka binasa niyo yung Beatitude, hindi lang Beatitude, kundi yung Sermon on the Mount, Matthew 5 hanggang chapter 7, makikita mo ron mga aral ng Panginoong Hesus na kakaibang-kakaiba, pero kapag kasinunod mo, yun ang mapayapang buhay. Mapapalad ang mga aba, mapapalad ang mapagpakumbaba, mapapalad ang mga nahahapis, kaibang-kaiba ang mga mapapalad kay Jesus. Amen? Kasi nakaasa ay sa pagsama ng Diyos. Hindi pwedeng hindi masunuri sa salita ni Lord. Si San Pablo, lagi niyang nire-relate yung doctrine and duty. Doctrine and duty. Bawat pribilehiyo na iyong natatanggap, merong katapat na responsibilidad yan. Amen? Yung ating paniniwala, yung ating mga kredo, mga pinapahayag, kailangan nakaakma sa karakter natin. Yung ating pinapahayag na pananampalataya, kailangan nakikitaan ng gawa. Amen? Inseparable yan. Hindi pwedeng paghiwalayin. Doctrine and duty, belief and character, faith and life. Sabi ng Philippians 4,
Kabisado natin yung Philippians 4:8 na dapat ang pumupuno sa ating mga puso ay mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kagalang-galang. Pero ang hindi natin nabibigyan ng pansin, yung verse 9, na ang sabi ron, isagawa ninyo ang lahat ng inyong nakita, natutunan, narinig, nabasa sa akin. Sino? Sa akin. Yun ang tunay na leader, mga kapatid. Ikaw ang modelo. Sabi ni San Pablo, imitate me as I imitate Christ. Kaya sabi niya, isagawa ninyo lahat ng inyong nakita, narinig, natutunan sa akin. Minsan, leader na, takot na iparis yung kanyang sarili. Kaya Jesus, malayo kasi. Pero ngayon, tinuturoan tayo ni Lord. Amen? At sa Matthew 23:1, sabi ron, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, mga kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit, huwag ninyong tutularan ang kanilang mga ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang mga ipinangangaral. Ang bilin ni San Pablo sa ating lahat, pakaingatan ninyo ang inyong pagkilos at pagtuturo. Hindi lamang kay Timoteo ibinili niyan. Pakaingatan ninyo ang inyong pagkilos at ang inyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito, ang mga pahayag, magikang modelo sa pananalita, sa iyong pananampalataya, sa iyong pag-ibig, lahat. Tayo, hindi mo maiwasan yan. Ano ang tawag dyan? Tayo yung mga malalaking billboard na binabasa ng mga tao. Sa ayaw at sa gusto mo, pakaingatan mo ang iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito upang maligtas ka, pati ang mga nakikinig sa iyo. Amen? Sa Luke 18, tutuwa ako rito sa iPad na to. hindi pa lang ako sanay, yung kapatid, pero salamat sa Diyos at nilid ako ni Lord na gamitin ko kasi matagal nang nasa akin. Sa yellow pad pa rin ako nagsusulat. Komportable pala rito. Natatandaan nyo ba nung manalangin yung Pariseyo? Na salamat, O Diyos, na hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga ngalon niya, mga mamamatay tao, hindi ko na maalala. Lalong hindi ako katulad nitong publikanong ito na nasa tabi ko. Mga kapatid, nag-iikapo ka nga. Pero hindi mo naman i-apply yung katarungan, ang iyong ugnayan. Para bang yung pag-iikapo mo, para bang nagiging excuse, para hindi ka na mahatulan kahit na ano ugali mo sa kapwa mo. Ano bang klase yun? Nag-iikapo ka nga. Pati mga gulay sa hardin mo, iniikapo mo, tapat na tapat ka. Pero kinaligtaan mo naman ng ibang mahalagang bagay. Mga mapagpaimbabaw. Biro mo yung nakasalanan nila. Yung sa ibang area, sa ibang lugar ng Biblia, nirebuke sila, sinabihan sila yung mga mapagpaimbabaw, mga lahi ng ulupong, sa kasalanang tama. Marapat lamang. Pero dito, nag-iikapo ka nga. Mga mapagpaimbabaw. Kinaligtaan mo naman ito. Mga kapatid, katapatan, pagiging makatarungan, at ang pagiging mahabagin, yaan ang laman ng Micah 6:8. Kung natatandaan ninyo. Amen? To do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Amen? Tandaan natin, ang salita ng Diyos, walang inililihim yan. Hindi tayo pinahihirapan ng Diyos sa paghanap ng tamang pamumuhay. Ibinigay na sa atin. Kailangan luminis sa ating tamang pamumuhay, lalo tayo mga leader. Mayroong malinis na budhi na kahit kanino ka maharap mo. Meron namang tumigas na lang ang puso na kahit sino kaharap, okay lang. Kahit ang daming itinatago-tago. Hindi ganun ang ibig ko sabihin, kundi yung bang malinis ang puso,
merong tapat na pananampalataya, ang budhi mo walang alaala. Amen? Kahit saan ka nandun. Dumating man ang oras mo, handang-handa kang humarap kay Lord. Wala kang dapat na ikahiya. Amen? Kasi nananatili ka kay Kristo, yun ba? Mga kapatid, sabi ng Romans 13:7, ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo ng buwis sa kinaukulan. Gumalang kayo sa nararapat igalang at parangalan ang dapat parangalan. Sa Diyos, ang bilin ng Biblia, na dapat nating buhay, ang pag-ibig kay Lord, buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan. Lahat ng bagay sa atin na pwede mo ipagmalaki, ialay mo kay Lord. Ibigin mo ang Diyos ng lahat ng bagay na nasa tayo. Amen? Ang iyong pagsamba, maging totoo sa iyong pagsunod. Walang ligoy-ligoy. Sa iyong paglilingkod, laging masigla. Sa iyong pasasalamat, lagi ka maging mapag-alalahanin mo. Nung minsan, sabi ko kay Brother Celso nung nabubuhay pa, Brother Celso, kamusta ka na? Eto, sabi, biniro ko, may sakit na, di ba? Magsisi ka lang, brother. Pati nga yung kasalanan ko nung elementary ako, inagsisihan ko na. Yung bang aalalahanin mo lahat sa pasasalamat kay Lord, lahat ng ginawa sa'yo. Katulad ng Abraham, Isaac, sino yung sumunod? Jacob. Sabi ni Jacob, sa Diyos na nagpakain sa akin, hindi lamang nangalaga, sa Diyos na nangalaga at nagpakain sa akin, mula nang ako'y silang hanggang sa kasalukuyan, paano ka mauubusan ng pasasalamat doon? Nakuha niyo po ba? Lahat ng ating mga paglilingkod, pagpupuri, magiging kakaiba lahat yan. At sa iyong ugnayan sa tao, magiging kang makatarungan sa lahat ng bagay, i-apply mo lang yung golden rule. Ibang-iba yung golden rule doon sa pahayag ni Confucius na wag mong gagawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Ang golden rule ng mga Kristiyano, gawin mo. Merong action word yan. Gawin mo ang mga bagay na nais mong gawin sa iyo ng kapwa mo. Tayo lagi ang mag-i-initiate. Magikang makatarungan sa lahat ng bagay. At patuloy mong ibigin ang iyong kapwa. Yung katarungan lamang, hindi yan sapat. Parang walang damdamin yan eh. Hindi yan sapat para sa mga tunay na anak ng Diyos. Amen? At we must love mercy. Kailangan iniibig rin natin ang ating kapwa. Kailangan puno ng pagpapatawad ang puso, awa, kabutihan, at sa iyong pakikipag-ugnay sa iyong kapwa, kailangan laging may kaluguran. Amen? Mapapalad ang mahabagin sapagkat sila'y kahabagan ng Diyos. Nawa ay mapasa atin yung tinatawag na ministry of care. Malasakit sa kapwa sa lahat ng pangangailangan. Ba? Sa mga may sakit, sa mga ulila, sa mga balo, sa lahat ng nangangailangan. Doon sa dumadanas ng mga tiisin. Yan ay responsibilidad para sa lahat ng Kristiyano. Huwag tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti. Kailangang handang-handa. Ang patuloy na pag-ibig sa kapwa, hindi yan vocal gift. Hindi tayo umiibig sa salita lamang, kundi sa gawa. Amen? At marami pa, pero may oras na. So, be considerate. Magiging kang maalalahanin. At puno ng pagmamahal. Kung papaanong nabuhay si Jesus nung siya'y magkatawang tao, yun ang pinatutularan sa atin, di ba? Mamuhay kayong tulad niya. Puspos ng pag-ibig. At hindi mo maalis. Yung dalawa, to do justly and to love mercy, sa tao yun. Pero yung ikatlo, na walk humbly with your God, magiging matapat sa iyong Diyos. Amen? Wala naman tayong maipagmamalaki sa Diyos eh. Naligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang grasya. Wala yung ating mga gawa. Tangi sa Diyos lamang. Kahit na lakas mo, karunungan, yaman, wala kang pwedeng ipagmalaki. Ang pwede lamang nating ipagmalaki,
yung ating pagkakilala sa Diyos na gumagawa ng katwiran, katarungan, kabutihan sa mundong ating ginagalawan. Ngayon, sa ating bilang conclusion, nawa magamit tayo ni Lord na maturuan ang lahat kung ano talaga ang nais ni Yahweh. At tayo ang kanyang gamit. Amen? At una, siyempre, mga worker, kaya tayo nagtuturuan para lahat tayo, hindi lang ang mga worker. Amen? Na madala kay Kristo, sa pagsunod kay Kristo, ang lahat. Pagsikapan natin maging mga manggagawang walang dapat na ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Yun ang layo, no? Kaya tayo patuloy na nagtuturuan, nagpapaalalahanan upang ang bawat isa sa atin ay madala sa Diyos. Banal, walang batik at kapintasan sa kanyang muling pagparito. Amen. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord, po mga kapatid, for the parting words. Si Jesus daw po ay umiyak ng 2 beses na nasusulat sa Biblia. Ang isa ay noong at the tomb of Lazarus, weeping at the power and pain of death. Ang isa pa po ay at the pain of knowing what would befall those who reject Him. Kaya, ano po, meron pa pong isa. Bakit kaya ganun na lang ang pagsasalita ni Jesus sa mga religious leaders? Jesus spoke so strongly about religious leaders. May dalawa daw pong dahilan, reasons. Ang una, He did not want others to be deceived by them. So meron ng correction para hindi na sila maka-influence pa ng iba. Ang pangalawa, He loved these men. Those men were the farthest from God, sabi niya. And they needed to be warned of coming judgment. What Jesus really wanted was the repentance, not their judgment. Imagine yung puso ni Lord. Ano pa rin yung kaligtasan pa rin. Amen. Nating lahat. In Jesus' name. Amen. And sa Sunday po, bukas po ay awit ng pag-ibig. Manood po kayo. Lower South ang mapapanood ninyo. At sa Sunday po, napakaganda ng ating topic. At ngayon na lang po ninyo kasi nabanggit po ni Brother Boy mamaya. Ay, kanina po. Kaya, thank you, Lord. Goodbye po, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the